Happy birthday po sa ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos. Alam nyo, hindi ko makakalimutan ang birthday ng ating mahal na Presidente kasi ang birthday po ng aking namayapang ama ay September 13 din. So Dad, kung nasaan ka man, bubulong lang ako ng I love you. Hindi kita nakakalimutan. Alam nyo, kung minsan iniisip ko, once na ako ay sumakabilang buhay na at magkita kami ng tatay ko, mas matanda pa po ako sa tatay ko. My father died at the age of 48. Hindi nga siya umabot sa golden boy eh. I am 63. Hindi kaya awkward yun pag nagkita kami. Mas matanda pa yung anak niyo sa tatay. Anyway, again, Mr. President, we are all proud of you. All mga supporters mo. Dahil aalma na naman siya itong mga anti-BBM. Huwag na po natin silang intindihin dahil panalo na po tayo. Ikaw na po ang presidente. So kahit na magnangaw-ngaw sila, wala na po silang makagawa. Kahit pagbali-balik ta rin nila or balu-baluktotin nila ang magagandang ginagawa mo para sa bansa, sila-sila na lang po ang maniniwala doon. Sanay na po tayo. Panahon pa po ni Apo Lakay, ganyan na sila. Hanggang sa mapunta kayo ng Hawaii kung ano-anong pagbubulid ng kasinungalingan ang ginawa nila. Siyempre, alam na alam po natin, history is written by the victors, ika nga. During that time, victorious po ang mga Dilawan. But, not anymore. So, tayo naman, unit team naman ang gagawa ng history. And we are going to be judged by history. Kaya ako personally, alam niyo, yung sinasabi nilang baguhin daw yung kasaysayan or yung iba wag daw baguhin, meron pa nga yatang panukala na yung word na Marcos dictatorship or diktadoryang Marcos ay aalisin sa mga libro at gagawin na lang diktadorya. Alam nyo, personally akin lang po ito. Alisin man nila o hindi, okay lang sa akin. Kasi tulad nga ng sinabi ko, history will judge us. At ngayon, hinusgahan na po ng history ang pamilya Marcos. Maganda nga yun mabasa ng mga kabataan ngayon na nung panahon na yun, nung nanalo ang mga Dilawan, yun ang ginawa nilang history. Ngayon, nakabalik na po ang mga Marcoses. Tayo naman po ang susulat ng history. Tayo naman po ang victor sa mga panahon na to. So maganda yung makita nila, mabasa nila kung ano ang ginawa ng mga Dilawan nung panahon ni Apo Lakay. Hanggang ngayon sa kasalukuyan kay President Bongbong Marcos, makikita nila kung paano sila gumawa ng istorya ng panahon na yun. Mababasa nila kung ano yung history na isinulat ng mga Dilawan at ang history ngayon na sinusulat ng mga victors. Sabi nga ni Winston Churchill, history is written by victors. It implies that history is not grounded in facts. Rather, it's the winners' interpretation of them that prevails. The victors can force their narrative down on the people. At yan ang ginawa ng mga Dilawan. They forced their narrative down the throat of the Filipino people. Biglang bumaliktad ang ikot ng mundo. So it is time for us to write history, to correct kung ano yung mga ginawa ng mga Dilawan doon sa history nun. Okay, tatanggapin natin. History nila yun Sila ang sumulat dahil sila ang nanalo. Iba na po ngayon. So, bayaan po natin yan. Kung para sa akin, ayoko ng palitan yan. Mas maganda nga yan Malaman nila ang diferensya ng panahon ni Apo Lakay kaysa dun sa mga nagdaang presidente. Naging maganda ba ang buhay natin nung panahon ng mga nakaraang presidente? Umangat ba tayo ng husto o lalo lang tayo nalugmok? Dictatorship daw. Mas mabuting dictatorship. Kaysa ngayon, demokrasya nga tayo pero inaabuso ng taong bayan ang demokrasya. Kaninong era ang mas disiplinado ang tao nung panahon ni Apo Lakay? So, again, para sa akin, bayaan lang natin yung history nung nakaraan para makita ng mga kabataan ngayon ang pagkakaiba ng history noon at ng history ngayon. Kung gusto ng mga Dilawan, sige, huwag niyong baguhin kahit na isang salita dyan. Ilagay niyo diktador si Marcos, ilagay niyo lahat ng gusto niyong ilagay. Dahil ngayong panahon na to, lalabas naman po ang katotohanan. At yung mga susunod na henerasyon, makikita nila yung pagdaloy ng history mula kay Apo Lakay, kay Cory Aquino, yung mga sumunod na mga presidente hanggang kay President Bongbong Marcos. At doon bayaan natin silang humusga. Makita nila, malaman nila kung alin ang katotohanan. Tulad nga na sinabi ni Winston Churchill, ang history sinulat ng mga nanalo or ng mga victors. Porque ikaw ang nanalo,
isusulat mo lang yung naratibong gusto mo. Siyempre, papabor lang lahat sa'yo. Ikaw ang nanalo eh. Ang mga historians po, kung tutuusin, ay biased. Sabi po dito, all historians are biased. There is no great harm in that. Indeed, it is inevitable. The trouble is that some historians are not aware of their bias. Totoo naman yan. Siyempre, ikaw ang susulat ng history mo. Eh di ko ano yung gusto mong ilagay, yun ang susulat mo. Bias ka eh. So kung tutuusin, may katotohanan ito nakasulat dito, all historians are biased. Sabi pa dito, history is imperfect and biased, and it always has omissions. The most common omissions are the bits that the writer or that history took for granted that his readers would know. So, kahit na anong pag-omit nila ng mga kaganapan noon, darating po ang panahon na malalaman, matutuklasan ng mga readers yan kung alin talaga ang katotohanan. Although, hindi naman po nangangahulugan na pababayaan na lang natin yan, na hindi tayo gagawa ng paraan or ng mga revelasyon or ng mga pagpapatunay kung ano naman ang side natin. Di ba sinabi nga, history will judge us. May karugtong pa po yun. History will judge us harshly if we remain complacent. Kontento na ba tayo dun sa history na yon? Hindi po tayo kontento. Alam po natin na marami po doon ay kasinungalingan lang. Kaya ito naman ang tamang panahon para ilabas naman po natin yung ating side of history. Hindi naman din po tayo titigil. We are not going to remain complacent. Hindi tayo kontento sa sinabi nila eh. Hindi natin tanggap lahat ng sinabi ng history na yon na sinulat ng mga dilawan ng araw. So kung ang sinasabi nila, nanalo si Bongbong Marcos dahil sa disinformation, dahil sa misinformation, dahil sa mga false news, sa mga fake news, sila po ang fake news dahil natatakot po silang lumabas ang katotohanan. Iyon nga ang maganda ngayon eh. Side ng dilawan ng araw, side ngayon ng mga Marcoses. And let the next generation judge kung alin sa dalawang istorya ang katotohanan. Kasi ang gusto ng mga dilawan na to, wag na lang kumilos ang mga Marcoses ngayon. Pabayaan na lang yung history na yun. Eh hindi nga po pwede. Because history will judge us harshly kung tayo ay hindi kikilos. If we are going to be complacent, dahil kontento na tayo sa history nila, tatanggapin na lang natin, eh hindi po eh. So if we do not want history to judge us harshly, kailangan po natin kumilos. Pero kung para palitan yon, again para sa akin, wag. Para malaman ng mga susunod na henerasyon kung anong klaseng pangbubulid ng kasinungalingan, kung anong klaseng panggogoyo ang ginawa nila para lasunin ang isipan ng mamamayan. So tuloy lang po tayo. Kung meron man mga naninira sa ating gobyerno ngayon, magsama-sama man sila, pero truth will always prevail. At ngayon na po yung pagkakataon. The truth has prevailed. So kahit ano pang paninira ang gawin nila, hindi na po sila magtatagumpay. So kahit may mga vloggers na sinasabing bumaliktad daw at ngayon tinitira ang ating gobyerno, alam nyo, meron akong naisip dyan eh. Ito, possibility lang naman. The possibility is that noon pa mang una, hindi na po sila makamarcos. Hindi ko alam kung nabayaran sila para bang pinalabas nila na sa una sila ay makamarcos. Pero pag tagal pala, bigla silang babaliktad at sisiraan na ang gobyerno ito. Para sabihin nga naman ng tao, o nakita nyo na yan, mga pro-BBM yan, pero bakit sila bumaliktad? Well, possibility lang po yung sinasabi ko, hindi ko po sinasabing fact, at hindi ko naman po sinasabing lahat ng vloggers. Again, history will prove kung sino po sa atin ang tama. Dahil kahit na anong gawin nyong pagtatakip sa katotohanan na pilit ginawa ng mga kalaban ng gobyerno nung panahon ni Apo Lakay, lalabas at lalabas po ang katotohanan. So ngayon pong buwan ng Setyembre, marami pong kaganapan. Nung pong September 11, birthday po ni Apo Lakay, ni President Ferdinand Edwin Marcos. Ngayon naman po, September 13, birthday po ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. At sa September 21 naman po, ang commemoration ng deklarasyon ng martial law. Pero teka, hihintayin din po natin
Kasi nagpapakalat po sila ng balita na magkakaroon daw ng people power sa September 21. Kung sino-sino mga grupong yan, magsama-sama kayo. Tingnan natin kung kaya ninyong mag-stage ng another people power. Paano po mangyayari yun? Samantalang si PBBM nakakuha ng 85% na grado ngayong Agosto. People power kayo dyan? Na-maintain po ng ating presidente ang mataas na trust ratings. Nakakuha si Pangulong Marcos Jr. ng 85% trust ratings. Marami pa rin sa Pilipino, lalo na sa Luzon, na nasa tamang direksyon ang Pangulo. Habang nasa gitna pa rin tayo ng krisis sa bigas, naniniwala pa rin ang karamihan na mareresolba ni PBBM ang problemang ito. So ilang porsyento lang ang makukuha ninyo para mag-people power. Pero hintayin po natin. Tingnan natin kung gaano kadami ang sasama dyan sa people power nila kung magkakaroon yan ng people power sa September 21. Pero teka, parang merong kulang na magaganap sa September 21. Parang hindi po ba dapat ito ang showing ng pangatlong pelikula doon sa trilogy ng Viva Films sa direksyon ni Daryl Yap? Ano na po ang nangyari? Hindi po ba ito ang sinabing pakakaabangan sa tatlong pelikula? Nauna po yung Made in Malacanang, sumunod yung Martyr or Murderer, at pangatlo nga itong Mabuhay, Aloha, Mabuhay. Isasabay daw ito sa September 21 Declaration of Martial Law. Ano po ang nangyari, Direk Daryl Yap? Hindi po ba nagkaroon na ng casting yan? Nung huling eksena sa Martyr or Murderer, nakita natin si Aga Mulak lumabas. At siya daw po ang gaganap na Bongbong Marcos. Ang iba pa pong kasama sa cast ay si Yula Valdez bilang si Amy Marcos, Don Zulueta bilang Irene Marcos Araneta, Richard Yap bilang Pulong Duterte, si Dieter Ocampo bilang si Baste, si Aiko Melendez bilang si Inday Sara, at baka si Philip Salvador bilang si Rodrigo Duterte. Ang pinag-uusapan lang noon ay kung sino ang gaganap bilang Leni Robredo at Imelda Marcos. Malapit na po ang September 21. Bakit wala pang publicity itong Mabuhay, Aloha, Mabuhay? Hindi na po kaya matutuloy ito? Samantalang marami po ang nag-aabang dito sa pelikulang ito. Wala po tayong nababasang update mula kay Direk Daryl Yap. Tumingin-tingin po ako sa internet, baka naman hindi natin alam nagsushooting na pala sila. Pero ang pinaka-latest na post nila tungkol sa pelikulang ito ay 6 months ago. Wala rin pong pahayag si Senator Amy Marcos o ang Viva Films. Nagkaroon kaya ng gulo? Nagkaroon kaya ng falling out? Well, ang alam lang natin na falling out is si Elizabeth Oropesa, na ngayon daw ay gumagawa ng pelikula under kay Vince Tañada. Sana naman po walang nangyaring masama or hindi sana nagkaroon ng gulo or ng away or ng alitan. At sana, sooner or later, magkaroon naman ng update, maglabas naman sila ng pahayag kung matutuloy pa ba itong Mabuhay, Aloha, Mabuhay. Dahil I'm sure kapag ito hindi natuloy, magwawagwagan na naman po ang mga dila ng mga anti-Marcos. Sigurado yan kung ano-ano na namang espekulasyon ang lalabas ng mga balita. Ito pa naman yung part ng history ng mga Marcos na kasama yung present day. Dahil isasama na po dyan ngayon yung pagbalik ng mga Marcos sa Malacanang. So I just hope nagkaroon lang ng problema sa scheduling ng shooting at sana sabihin nila na mamumove lang yung playdate ng pelikula at mapapanood pa rin natin itong pangatlo sa trilogy ni Daryl Yap. Kayo, baka naman meron kayong update. Share nyo naman sa amin. Dahil marami po ang gustong makaalam kung ano na ba ang status ng pelikulang to. Kayo po, baka may alam kayo. Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.